Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! And the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. People general naman kayo. Alam naman na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sinacharge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. No? And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir. There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial gan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Say that not really appear on non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Unang-una, how are you po? Talagang gusto magtanong, kumusta po si President Duterte? Sa awa ng Diyos, okay ako. Wala ka. Okay, sir. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, sir. Nitong weekend, lalo na kahapon, kami hong nagulantang at nagpanik dahil dun sa balita. Ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talagang warrant of arrest? Ano po? Alam mo, ma'am, what is circulating in the city of Manila, it's almost the same that's being bruited around dito because of the communications. Very, as a matter of fact, it's almost instant. Ilang segundo lang.
So, ang sabi ko, ma'am, is, though I do not claim ignorance about the move before and long before and after a few months of respite, nandiyan na naman yung issue. So, I guess this ano na ito, issues, I would call them, would hound me until the dying life. Okay. So, ano to, sir? So, they won't really stop. Again? So, talagang hindi sila titigil, sir? No, as I remain, mainly if I remain to be a politician all the year round. But it might simmer a little bit down the line. Pero pag hindi naman ako active. But for as long as I am there in the political arena of the Republic of the Philippines, I would be a constant, not really issue, good copy for whatever I say or whatever I do, and what happened yesterday and what will happen tomorrow. All right. Ganon, okay? Sir, okay, sir, does this bother you, sir? Itong mga naglutangang information na meron ng warrant sa inyo, warrant of arrest? Alam mo, ma'am, sa totoo lang, I have been in politics for almost nearly 30 years. Been mayor, lahat ng klaseng issue. Firstly, as vice mayor, congressman, then as president. Hindi ko naman sana sabi minamaliit ko. Pagyayabang yan eh. But it's almost an day in, day out, month long, year after year. It's has become an irritation, really. Especially if patanda ka na and you still have to deal with the same questions and issues until now. Pero I take it as part of my political life. Kasi nandyan ay early on nagpasok ako sa gobyerno as a prosecutor that verily as early as ilang taon lang pumasok na ako sa politika. Okay. Sir, kung sakali nga po na meron at kayo ay pasomon po, will you appear? Again, ma'am. If ever na meron nga po talaga, kung talagang totoo nga itong warrant of arrest ng mga lumutang, kung sakaling meron nga talaga, what's your plan po? Will you appear kung sakaling pasomon po kayo, sir? I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Okay, sir. So, suffice to say that you have been prepared for this po, Mr. President? For the longest time. For the longest time since, as far as I can remember, maaga ako nung ilang years early on, so that to be around siguro, put it lightly, mga first 5 years, first term, second term, nandyan na yan. So, I have learned to deal with the problem directly, frontally, and walang pasikot-sikot. Alright. I have been very frank all these years. Alright. Okay. Sir, aside from this po, sir, meron din pong i-final sa inyo sa DOJ na incited to sedition.
Unang-una, what's your take on this, sir, na kayo po ay napailan ng ganito, sir? Is it the sedition ngayon? That's different, sir, from ICC, sir. Meron din po, di ba, sir, may pinal din po sa inyo yung inciting sa DOJ? Inciting to sedition? Wala akong alam yan. Ngayon lang. Alam ko na may plano na idemanda ako, pero specific sa ngayon ko lang nalaman. Yun naman sa ICC, matagal na yun. Whatever course it might turn to, I am ready for it. Kasi dumaan ako sa trabaho ko, ma'am, as an appointed elected official of the Republic. I do not, there no excuses to give. I offer no apology. I did what I did because Okay. to continue, I said I did what I had to do kasi trabaho ko at ginawa ko. Whether or not it would run me down or push me up, it's too early on it for history to make the accurate count. Wala ako. I do not want to judge myself, except that I answer the problem, the questions, whenever it crops up. Attorney Sal, dito muna tayo sa demeanor ng dating presidente. Kalmado, tanggap niya kung ano man ang mangyayari at walang bakas ng kaba sa dating presidente. Sir. Pero, vintage Duterte naman yun. Ever since naman, di ba, matagal niya lang sinasabi. Wala siyang takot, walang pangamba sa puso niya. Wala siyang regrets. Ginawa niya ang dapat niyang gawin bilang isang opisyal, whether kung siya in-appoint na piskal at nahalal na mayor, vice alcalde, congressman at presidente. Siya yung tipong wala siyang agenda sa sarili. Pag wala kang kasing agenda, wala kang kinakatakutan. Kung ano lang yung batas, yun ang gagawin mo. Yun ang Duterte. Kaya dumating ang panahon ngayon na hinahanap ng kasaysayan ang kanyang paninindigan at hinanap niya ang hamon ng kasaysayan. Narito siya ngayon. Nakahanda, buong tapang at buong mahinaw na harapin niya bilang isang mamamayan at bilang isang abogado. Opo, sir. Binanggit niya rin na gagamitin niya yung kanyang years of experience as a lawyer and he will face the problem frontally bilang isang veterano ding abogado, sir. What are your thoughts about that? Okay, tama yun. Kasi marami namang mga tinatawag na remedyo sa batas. For instance, yung warrant of arrest, as far as I'm concerned, illegal yun. Kasi, even assuming na meron nga, kasi ang gawin, hindi natin alam kung may hawak siyang hard copy. Siguro, kaya nila hindi pinapapasok yung abogado. Kasi si Secretary Bello, abogado yun. Siyempre, questionin niya, hanapan niya ng hard copy. Kung walang maipapakita, di siyempre, magkakaroon sila ng problema. Pero kung walang sasalubong sa kanyang abogado ron, at didiretso nila sa krami, di, nahuli mo na. So, pero may mga remedyo naman. We can question the validity of the arrest.
Ang pinakamaganda ngayon sa akin, sa ngayon, bilang isang abogado, kasi pag magpapile ka pa ng petition ng kung ano-ano sa Korte Suprema, matagal yan. Dahil pag nag-file ka, pasasagutin yung gobyerno, papasagutin ka. Kung ako ang abogado, ang gagawin ko, magpapile ka agad ako ng, as soon as he is arrested, magpapile na ako ng habeas corpus. Kasi pag habeas corpus, ang Korte Suprema, mabilis. Tatawagin ka agad ang mga pulis at sasabihin sa kanila, dalhin nyo dito si dating Presidente Duterte at ipaliwanag nyo sa amin anong batayan ninyo sa pag-aaresto sa kanya. Sir, meron pong update, no? Kinumpirma ni Nicolas Torre na yung Interpol nga ay mag-i-execute ng arrest warrant kay former President Duterte sa NAIA Terminal 3 sa kanyang pagpunta, pabalik dito sa Pilipinas. Kumpirmado, sir. Si CIDG Chief Torre po mismo ang nag-update. Yung Interpol ay walang kapangyarihan na mag-aresto. Ang mag-aaresto kay dating Presidente Duterte ay ang pulis natin. Pulis natin na mag-aaresto. Kasi ang Interpol, ang trabaho lang yan ay mag-share ng impormasyon, mag-facilitate. Sila magsasabi doon sa isang bansa na naghahanap sa isang pugante na naririyan, nandito. Ang mag-aaresto pa rin yung law enforcement ng bansa. In this particular case, ang mga pulis natin. Walang authority ang Interpol. At kung sinasabi nila na yun ang mag-i-enforce, hindi po pwede. Kasi, kumbaga, magiging ahente lamang sila ng principal ng ICC. Wala ang jurisdiction ng ICC. Kung walang jurisdiction ng ICC, paano magkakaroon ng jurisdiction yung ahente niya? Nako. Sir, dito po sa ating mga kababayan sa comment section, marami po ang mainit na ang ulo, no? Hindi sila makapaniwala na akala nila chismis lang, akala nila haka-haka lang o teorya. Mukhang matutuluyan nga ang pag-aresto ngayong araw kay former President Rodrigo Duterte. Sir, ang endpoint po nito kapag natuloy at nag-cause po ng kaguluhan dahil marami ang supporters ni PRD, siyempre may mga iba dyan possible na maggawa ng mga hakbang to express their support kay former President Duterte. Ano ang endpoint, Attorney Sal, na nakikita po ninyo sa mga nangyayari ngayon at mga current development? Pag nagkaisa ang taong bayan dyan, magkakaroon ulit tayo ng mga nakaraang ginawa ng bansang Pilipinas. Mamamayan, tama ninyo, nagkaroon tayo ng EDSA 1 kung saan ay tinanggal natin ng Pangulong Marcos Sr. And then nagkaroon naman tayo ng KERAP. Kung madaling sabi, hindi papayagan ng isang bayan ng Pilipino ang ginagawa nilang paglabag sa saligang batas. Sooner or later, they will stand up and do something about it. At gaya ng sinabi ko paulit-ulit na, pag hindi naging maayos ang paghawak nila sa sitwasyon na yun, magkakaroon tayo ng panibagong political upheaval dito sa ating bansa. Attorney, may ibang anggulo naman tayo nakukuha mula mismo sa mga taong malalapit kay former President Duterte. Ang sabi naman, may posibilidad na walang warrant, pero red notice lang daw ang i-issue ng Interpol. Anong masasabi mo dito, sir? Kaya na sinabi ko, yung Interpol ay walang kapangyarihan yan. Kung sinasabi nila na yan ay enforcement agency ng ICC, ay ang ICC nga walang jurisdiction. Kung yan ay agent naman ng ICC, paano magkakaroon ng kapangyarihan yan? Kaya nga red notice lang, parang pinapasabihan lang na ikaw ay akusado nga, kailangan humarap ka dun sa kaso. Wala silang kapangyarihan. Kaya hindi ba politically correct sinasabi, any government action that will lead to the cooperation of the present government leading to the arrest of a Filipino citizen on the basis of a warrant of arrest illegally issued by a foreign institution will be criminally and administratively liable.
At kung ang presidente ng bansa ito nag-utos ng isang illegal na order, yan ay impeachable ground. Pwede siyang tanggalin sa posisyon at managot. Ang update natin, Attorney Sal, tinananggalan ng pass si Senator Bongo, pati ang kanyang doktor, para makita ng personal ang dating presidente sa NAIA Terminal 3 at ang ilan sa kanyang mga close aide ay hindi rin makapasok. Ang update, kumpirmado na andyan ang presensya ng Interpol, sinasabi na may arrest warrant o red notice ang isisilbi. Attorney Sal, panahon po ngayon ng eleksyon, no? At ang taong bayan ay nakatutok sa crucial na mga development ngayon sa politika. Anong epekto nito, sir, sa kampanya ng administrasyon? Sabi ko nga, kung hindi maayos ang paghawak ninyo dyan, kung makita ng taong bayan, ang lantarang paglabag nila sa karapatan ng dating Pangulong Duterte, ay talagang malaki ang problema nila. Nako, Attorney Sal, ayon sa ating mga kababayan dito sa ating YouTube stream, bakit raw ganila tinutuluyan ng dating presidente? Wala naman daw itong kasalanan at ang ginawa nito ay para sa bayan. Malaman natin din ang update dahil may live po si former NICA Chief Alex Paul Monteagudo at kausap po ni former Executive Secretary ng Duterte Administration. Hello, Erwina. Si General Torre. No, malaman natin at i-feed natin, Attorney Sal, ang video na ito. Pero sa ating mga kababayan sa Davao na nagpapadala po ng mensahe, talagang nagkukuyo sa galit, Attorney. Panoorin po natin itong interaksyon ni former ES Mejaldea at ni CIDG Chief Torre. Nalinis na yung iwan. Serious illegal detention yan. Red notice is not ano. Red notice is supposed to be issued and only be issued based on a warrant of arrest. But there should be a copy of the warrant of arrest. They can start pushing. They can start leaving her. Nakalock din yun. What do you mean? Nakalock din yun. No, they can... Naririnig po natin ang paliwanag ni former NICA Chief Alex Paul Monteagudo. At basahin ko lamang po itong kung ano po ang ibig sabihin ng red notice. Doon na paliwanag nun po Attorney Sal kanina, bigyan lang po natin ng diin. Sabi dito, ang red notice ay isang global na abiso na inilalabas para humiling ng pansamantalang pag-aresto sa isang kriminal na hinahanap sa isang bansa na kasapi po ng Interpol. Mahalagang detalye ng red notice, hindi ito isang international arrest warrant. Hindi automatikong nangangahulugan na maaaresto ang isang individual, kung hindi isang alerto lamang sa isang bansa upang tulungan ang naghahanap sa estado. Batay sa batas ng bansang humihiling, ang isang bansa po ay nagre-rekomenda ng red notice at ito ay dapat may kaakibat na legal na batayan, gaya po ng arrest warrant. Ang layunin upang matulungan po ang otoridad sa iba't ibang mga bansa na matuntun at kung kinakailangan pansamantala na arestuhin yung hinahanap habang naghihintay po ng extradition. Ang Interpol ay walang kapangyarihang magpataw ng hatol o mag-utos ng pag-aresto. Ito ay nagsisilbi lamang bilang tagapamagitan ng impormasyon sa mga bansang kasapi nito. Attorney Sal. Pabalikan natin mamaya si Attorney Sal Panelo. Mukhang may mahalagang kausap. Kumpirmado po mga kababayan ang mga hakbang laban kay former President Rodrigo Duterte at nasa NAIA Terminal 3 ang team ng SMNI para po ihatid ang buong detalye sa mga ganap dyan. Nandun si General Torre ng CIDG, nandun din si former PNP Chief, current PNP Chief Marbil, nandun si former ES Mejaldea. Nakikita natin sa ating screen ang isa sa mga abogado ni PRD, si Attorney Delgra, former LTFRB Chairman. Si Senator Bongo ay nagsabi kanina na tinanggal sila ng access o ng passes para makita ng personal ang dating presidente. Maging si former Labor Secretary at Attorney Bebot Bello ay narin din. Ayon sa mga malalapit na personalidad kay dating Presidente Duterte, ang
Natanggap nila impormasyon, walang warrant, pero Interpol daw po ang magsisilbi laban sa dating presidente at red notice daw po ang isisilbi. Kaya makikita natin ang update at nag-live po si former NICA Chief Alex Paul Monteagudo at nagsasabi siya na illegal nga yung gagawin ngayon na pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte.